Sus Mario Joseph, yan ho ang gustong-gusto niyang mga yan, yung sirain unang-una yung mental health po ninyo. No? Pangalawa ho, yan. Pati ho yung inyong relasyon sa inyong mga anak, sa inyong basta miyembro ng pamilya, and even ho sa kaibigan. May nagtanong sa akin, I've learned a lot from you. Appreciate what you do. I'm also a victim and went through hell because of the harassment's threat. Nasira pa ang samahan namin ng anak ko dahil ginulo sila ang mag-asawa at ngayon hindi na nila ako pinapansin or kinakamusta man lang. Nakakalungkot pero kasalanan ko naman. Pati sila nagulo at nadamay. Sana tigilan na ng Ola ang mga ginagawa nila dahil maraming buhay ang sinisira nila. Alright, marami pong salamat sa panibagong katanungan po na ito or comment na ibinigay niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Unang-una po, maraming salamat po at na-appreciate niyo po itong aking ginagawa na paggagawa ng video para po kahit papano makabigay po tayo ng ng knowledge or mga tips with regards po sa sa mga batas, sa memorandums na nakakasakop po sa sa pagpapautang at paniningil, and lalo na maibsan ho sana yung mga nararamdaman niyo depression at saka anxiety. Okay. Ako ho nalulungkot dahil sa mga kalokohan at kawalangyaan itong mga online lending apps na to, nagkaroon ho kayo ng tambuhan yung inyong anak at saka nung kanyang asawa. Well, wala na ho tayong magagawa ron. Alam ho natin yan na simulat sa pulho nung sila ay mag-operate dito sa Pilipinas, wala naman talagang huhakarin itong mga bugok na online lending apps na to, kundi sirain ng unang-una ang ating isipan. Pangalawa, sirain yung samahan nyo, kundi ng pamilya o ng kaibigan. Kasi nga ho, gagawin nila pag hindi pa ho kayo nakahulog, tatawagan na kagad yung inyong mga nasa contact list. Yan ho ang masama Yan ho ang kumbaga yan yung nagiging mitya. Para ho magkaroon kayo ng hindi maayos na pagkakaunawaan ng inyong mga kaibigan at lalo na ho ng miyembro ng inyong mga pamilya. Kasi talagang bubuligligin ho nila, sisiraan ho talaga kayo. Yan ho ang gagawin ng mga yan. Kagaya ho sinabi ko kanina, bukod ho sa sisirain nila ang inyong mental health, ang sisirain ho nila yung samahan nyo ng mga kaibigan po ninyo, pati ho ng miyembro ng inyong pamilya. Sana lang ho maayos nyo yung problema po ninyo or yung hindi nyo pagkakaunawaan dun sa inyong anak at saka dun sa asawa niya. Sana ho maintindihan po nila na hindi nyo naman ho kasalanan yun Kaya lahat ho naman ho ng tao dumarating sa agipitan. Talaga ho tayo, maski man ho ako, nanghihiram ho ako ng pera, nangungutang din ho ako. Kaya nga lang ho, natapat ho kayo kasi doon sa nahiraman ninyo na walang niya. Huwag niyo hong iisipin na kasalanan niyo ho iyon. Gaya ho sinasabi ko sa inyo, pati ho ako nanghihiram naman, lahat naman ho ng tao dumadaan sa agipitan. Lahat ho tayo nanghihiram. Natapat lang nga ho kayo sa mga lending, yung mga online lending apps na abusado. Diyan ho kayo kasi natapat. Kasi kung sa iba naman ho kayo I don't think naman ho na magkakaroon kayo ng problema sa inyong anak or yung hindi pagkakaunawaan. Di ho ba? Kasi kung natapat ho kayo sa maayos na lending, sa tingin nyo, matatawagan ba yung anak ninyo? Hindi ho. Di ho ba? So, hindi nyo ho kasalanan yun. Ano po? Let's say, sige, nandun na ho ako, hindi ho kayo nakapaghulog sa takdang oras. Dumadaan nga ho sa kagipitan, kaya nga ho kayo nakahiram, di ho ba? Kasi ganito ho yan, kaya ho sinasabi kong huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Ganito ho yan. Kung yan hong pagpapahiram ng mga online lending apps na yan, ini-explain sa inyo yung inyong obligasyon at hindi lang sila disburse ng pera. Maiintindihan nyo yung inyong obligasyon Di ba? Hindi ho nila gagawin yun. Kasi pagka yun in-explain nila,
yung kanilang mga terms and condition, pati ho yung mga interest rate, processing fee, no? At kung ano-ano pang mga kawalangyaan na ginagawa nila, wala hong kukuha sa kanila. Wala hong manghihiram. Kaya hindi ho nila ini-explain yan. Bawal na bawal ho yan. Kasi ho, yan ho ang nakasaad sa The Truth in Lending Act. No, dapat ho, alam no nanghihiram yung kanyang obligasyon. No? Importante ho na alam niya. No, kaya ito nga ho, kaya nga ho, sabi ko sa inyo parate, di ba? Pag pumunta ho kayo ng bangko, nakasabit pa ho yan, nakakwadro pa yung The Truth in Lending Act. No, para nababasa ho ng kanilang mga kliyente at bukod ho doon, ini-explain ho yan. No, tatanungin ho kayo, no? For example, nanghiram ho ako, no? Tatanungin ho ako na, ang na-approve lang sa inyo ay ganitong amount. No? Okay lang ba sa iyo? No? Tapos ito ang terms and condition namin, no? Ang interest rate na idadagdag ganito, ang processing fee na ibabawas ganito, no? In the event na hindi ka makabayad sa takdang oras, may karagdagang ganitong recargo. Tapos ang term mo is let's say 12 months, no? Tapos buwan-buwan, ito ang hulog mo, amortization mo. Ganun. No? Kumbaga isa-isa sinasabi. Transparent, sila walang transparency kasi. 'Di ba? Pagka huya nakapagbigay na kayo ng ID. Okay? Tapos meron kayong number na na nakaano sa e-wallet, papadala na kagad yung pera. Wala hong after nyong mag-fill out ng application, wala hong credit investigation, walang verification, walang evaluation. Diretso siya sa decision, sa disbursement. Ganun ka walang yayang mga yan. Di ho ba? Sus Mario Joseph, yan ho ang gustong-gusto niyang mga yan, yung sirain unang-una yung mental health po ninyo. No? Pangalawa ho, yan. Pati ho yung inyong relasyon sa inyong mga anak, sa inyong membro ng pamilya, and even ho sa kaibigan. Maski nga ho sa mga colleagues nyo yung mga dati yung mga katrabaho, di ba? Kagaya ho kahapon, di ho ba? Nasa parking ho ako, may tumawag sa akin. Matagal ko na ho kasama sa trabaho. Matagal ko na ho kakilala at hindi na ho kayo magkasama sa trabaho. Biro nyo, tinawagan ho. Ako daw ho ang sisingilin. Di ba naman sila ulo yun? Buti na lang ho ako, marunong akong sumagot. Alam ko ho yung linya ng trabaho na yan. Di binarag ko siya. Di ba? Hindi ho po pwede na kailangan ho kasi ito, isang tip ko pa pag-aralan nyo po kahit papano yung inyong ina-applyan. Okay? Unang-una ho, may mga may mga rating yan, may mga reviews yan. Basahin nyo po. No, pagka kayo nakabasa ho ng review na hindi maganda, mga 10 review, wag na ho nyo ituloy, lalo ho kung may harassment, wag nyo na ho ituloy. No? At basahin nyo ho, pinaka-importante is yung terms and condition. No, kasi itong mga online lending apps na abusado na to, ina-assume nila binabasa nyo yung mga terms and condition. Which is, hindi naman ho lahat babasahin talaga yan. No, pero dapat ho talaga yung binabasa. Importante ho yan. No, kasi nandun ho lahat ng kanilang patakaran No? Nandun ho lahat. Kung meron ho doon na hindi kayo pabor, bakit nyo i-accept? Di ho ba? So, yun ho ang gawin po ninyo. At bukod ho doon, no, make it a point na armasan nyo po yung sarili po ninyo. No, magbasa-basa ho kayo ng mga mga memorandums po, no? At saka mga batas na nakakasako po sa sa pagpapautang. Andyan naman po lahat sa sa website ng SEC. Yung sec.gov.ph, nandyan po lahat. Lahat po ng memorandums na nakakasako po sa pagpapautang, nandyan po lahat. No? Armasan nyo po ang sarili ninyo. No, hindi ko ibig sabihin na armasan na kumbaga, ang maganda ho kasi is may alam kayo. Iba ho yung may alam Hindi nyo naman ho kailangan kabisaduhin. No, kailangan at least alam nyo lang yung yung ibig sabihin.
No, hindi yung word per word kabisado mo. Hindi naman, ako hindi ko ho yan kabisado word per word. Alam ko ho yung essence nung sinasabi ng batas na yon. Ano po? Kasi iba ho yung may alam, totoo ho yan. Sabi nga ho lagi, prevention is better than cure. No? Kaya ho nandyan na kayo, oh, di ba? Kumbaga yung isang paa nyo, ano na sa hukay. Di ba? Kasi nga, hindi naman nila sinasabi sa inyo yung inyong obligasyon. Di ba? Oh. Paano nyo matutupad o paano nyo mapapangatawanan yung inyong obligasyon kung wala kayong kaalam-alam? O di ba? Kaya wag niyo hong sisisihin ang sarili niyo. Don't be hard on yourself, ma'am, no? Kasi ano lang baka ma-depress lang ho kayo, magkaroon kayo ng anxiety. Si kayo lang ho din ang ang mapeperwisyo or kayo lang din ho ang maaapektuhan. No, wag niyo hong hayaan na madiktahan ho ng ibang tao yung inyong isipan at inyong buhay, no? Andun na ho ako, sige, meron ho kayo hindi pagkakaunawaan ngayon ng inyong anak tsaka yung kanyang asawa. Pero darating ho sa punto na maaayos din ho yan. Siguro, hindi naman ho siguro ganun kahina ang ng anak ninyo. Maiintindihan niya ho yan. Makakapanood ho yan ng video, makakabasa ng yan, ng mga balita o makakapanood ng balita na itong mga online lending apps na yan mga abusado. So hindi niyo kasalanan. No, nangailangan lang mo kayo ng ng pera eh. Di ba? Kaya kayo napasok sa ganyan. It's just that, that natapat kayo sa lending, no, na abusado. Ano po, wag ho kayong maging wag niyo sisihin ang sarili niyo. Ano po, kumbaga, lagyan niyo po ng dasal, no? Kasi sa totoo lang ho, ang pagdadasal yan, isa sa pinaka malakas na or powerful na na pwedeng magamit ho, no, para ho kahit papaano bukod sa malagpasan niyo na ho yung problema niyo diyan sa mga abusado online lending apps is maibalik nyo na po yung dati yung samahan ng inyong anak at nung inyo pong malugang. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.